Alas 11 na ng gabi. Si Debbie, isang estudyante, nakaupo sa kanyang kama habang nakatutok sa kanyang cellphone. Puyat na siya pero hindi pa rin bumibitaw sa social media. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, tanging tunog lang ng mga pang-scroll at mahihinang click ang maririnig. Bigla siyang nakatanggap ng isang notification. Unknown number. Isang mensahe. Nakikita kita. Ang ganda ng suot mo ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Debbie. Wala naman siyang pinadalang selfie at higit sa lahat, wala namang nakakakita sa kanya sa loob ng kanyang kwarto. Agad niyang sinilip ang bintana. Nakasarado naman ito. At ang kortina, nakalapat rin. Nag-reply siya. Sino ka? Mabilis ang sagot. Ako yung nasa likod mo. Nabitawan niya ang cellphone at napahawak sa dibdib. Dahan-dahan niyang nilingon ang likuran niya. Walang tao. Malinis ang kama. Malinis ang pintuan. Ngunit pagbalik ng tingin niya sa cellphone, may bagong litrato. Isang picture niya. Ngayon, mula naman sa itaas ang kuha na para bang may kumukuha mismo sa taas ng kisame. Nabigla siya at agad itinapon ang cellphone sa sahig. Ngunit kahit nakapatay na ito, bigla pa rin itong kumislap at tumunog. May dumating na video. Nanginginig ang kamay ni Debbie habang pinulot ito. Pag-play niya, nakita niya ang sarili niyang natutulog kagabi. May isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakayuko sa mukha niya. Humahabol na ang kanyang hininga. Sinubukan niyang i-off ang cellphone pero hindi na ito gumagana. Tuloy-tuloy na nagpa-pop up ang mga message. Malapit na ako. Huwag kang tatakbo. Ngayon, sagutin mo ako. Pagmulagat niya, biglang nag-ring ang cellphone. Pagmulagat niya, biglang nag-ring ang cellphone. Unknown caller. Tumunog ng tumunog. Hindi niya sinasagot. Pero nagulat siya nang marinig ang ringtone. Hindi ito normal na tunog. Isa itong mahinang bulong. Debbie. Debbie. Sagutin mo ako. Dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone sa mesa. Ngunit kahit hindi niya sinasagot, may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Dahilan iyon para mas lalo siyang matakot at kabahan sa nangyayari. Para bang may humihinga sa mismong likuran ng batok niya. Makyat ang kilabot sa buong katawan ni Debbie. At sa takot, dali-dali niyang kinuha ang cellphone at sinilip ang front camera. At doon, nakita niya, hindi siya mag-isa. Sa likod niya, isang babae, nakangiti, may madidilim na mga mata at nakahawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Debbie, ngunit huli na ang lahat. Ang huling litrato sa kanyang cellphone ay kuha ng kanyang sarili. Nakadilat, ngunit walang buhay ang mga mata. At ang babae nakaputi ay nakayakap sa kanya. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Baka sa kalagitnaan ng gabi at ikaw pa rin ay hindi makatulog at nagsi-cellphone, ay biglang merong kumuha ng litrato sa'yo at biglang humawak sa balikat mo.